Sa isang pamantasang mataas na ang matrikula at kasama na sa miscellaneous fees ang bayad para sa mga pasilidad, makatuwiran pa bang pagbayarin muli ang mga estudyante tuwing gagamit sila ng mga ito? Lalo't may mga organisasyon na pinapayagang gamitin ang parehong pasilidad ng walang bayad? Sobrang laki nun, 5,000. Kasi magkano lang naman yung pondo. Actually, wala nga eh. Kasi estudyante kami lahat dito. Estudyante kaming gagamit. Ika-25 ng Abril 2025, nagsagawa ng kaganapan ng Samahan ng Mag-aaral sa Komunikasyon at sa kabila ng paghahanda at mahigpit na pagbabudget, isang bagay ang gumimbal sa halos huling oras ng pag-aayos. Ang 5,000 pisong singil para lang sa ilaw ng auditorium. Para siguraduhin at suriing mabuti, nagtungo kami sa accounting office at ayon sa breakdown ng aming binabayarang miscellaneous fees, nakapaloob na umano rito ang paggamit ng mga pasilidad ng paaralan. Nakapanayam ko ang presidente sa isa sa mga organisasyon na gumagamit din ng parehong pasilidad o ang auditorium. Wala talagang bayad yun. Nag-seminar kami at gumamit ng auditorium, pero wala talagang bayad kahit ilaw o mga upuan. Nagulat ako syempre kasi bilang estudyante, ramdam ko ang hirap ng kapwa estudyante. Simula sa paglikom ng pondo at sa pag-budget nito. Sabi nga ni Sir sa ICTC na kapag estudyante ang gagamit, libre. Hindi naman talaga nababayad ang mga estudyante pagdating sa paggamit ng auditorium lalo na academic related kind of. Wala kasi kami makitang dahilan kung paano magiging iba ang trato na sa amin at sa iba ay walang bayad pero sa kanila ay meron. Pareho ang venue, pareho ang kagamitan, at pareho rin mga estudyante ang mga gumagamit. At ganun din ang haba ng oras. Sobrang disappointing kasi pag sa ibang organization may walang bayad pero pagdating sa amin meron, wala. At kung lehitimo ang singil, bakit may pagkakamali sa resibo? Nagkamali lang bang nailagay ito sa ilalim ng bayarin sa tuition o may mas malalim na dahilan kung bakit walang tamang dokumento? Lahat ng katiwalian dapat may kasagutan. Nasa posisyon nga ba sila para magdagdag ng bayarin? May karapatan ba silang magsabi ng magbayad na lang kayo? May pondo naman kayo eh. Ayon sa opisyal na dokumento ng Purchasing Office, 3,000 ang bayad kada oras pero para lamang ito sa outside organizations. Para naman sa mga accredited orgs katulad ng sa Mascom, libre ito hanggang 2 beses kada semestre. Sinubukan naming imbitahan sila para sa ilang mga katanungan ngunit tumangging magbigay ng pahayag sa Manila o ang head ng Purchasing Office. Ay nako, hindi dokumento. Hindi na dokumento. Silbi itong paalala, so huwag magpapalit lang, lalo na sa mga nasa mataas na posisyon. Dahil kahit sila mismo ay hindi may paliwanag ang katiwalian kapag ating isinayasat. Dapat alam ng bawat estudyante yung karapatan nila sa lahat ng binabayaran nila dito. Dahil hindi lang ito tungkol sa 5,000, kundi sa pantay na pagtrato at tapat na paniniwala.